Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong guro na si Mary Joy R. Oliverio. Ang ating paksa na pag-aaralan ay ang inobasyon, pagpapatuloy at pagbabago sa tradisyonal na pagtuturo ng wika. Panimula. Ang lapit o pagdulog ay set ng mga paniniwala o simulaing hango sa mga teoryang pangwika. Sa bawat lapit o pagdulog ay may set ng mga estratehiyang magagamit sa pagtuturo. Narito ang ilan. Grammar translation. Naninang sa mga mag-aaral ang bokabularyo at tuntunin ng wika sa tulong ng pagsasalin. Ayon sa mga kritiko, labis itong nagbibigay diin, struktura o grammar ng wikang pinag-aaralan. Ang halimbawa natin naman sa grammar translation, dito yung naisasalin natin ang lingwaheng sa pamamagitan ng pagsasalin ng wika gamit ang bokabularyo. Katulad lamang ng English to Filipino, Filipino to English, at marami pang iba. Sa pamamagitan ng grammar translation ay natututo tayo ng panibagong wika at nalalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng wikang iyon. Tuwiran o direct method. Karaniwang binubuo ng tanungan at sagutan na kadalasan ay ukol sa kaganapan sa silid-aralan. Isinagawa ni Francis Guenon Pinacchario, 1986, ang paggamit ng wika sa kaukulang kilos na isinasagawa. Tuwiran o direct method, ang halimbawa natin dito ay ang binubuo ito sa loob ng paaralan, ng tanungan at sagutan. Sa paggamit ng wika ay natututo tayo may kilos na isinasagawa. Tayong magpatuloy. Ano nga ba ang dulog? Ang dulog ay isang method na ating ginagamit. Dulog na pagbasa. Ang paggamit nito ay pinangunahan ng isang propesor na nangangalang Coleman noong 1929. Ang estratehiyang ito ay pagsalungat sa pagbibigay din sa pagsasalita, pag-aaral ng wika. Ginagamit ang pagbabasa bilang paraan upang matuto ng wika ang mga mag-aaral, kasabay sa pag-aaral ng mga strukturang gramatikal na matatagpuan sa mga tekstong nang babasahin. Dulog na pagbasa. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagbabasa ay may natutuklasan tayo panibagong wika. Dulog struktural. Kaugnayan ng estratehiyang ito ang pananaw na ang pagkatuto ng wika ay may kinalaman sa paglinang ng ugali o gawi. Sa makatuwid, inalam ng mga strukturang ng wika at batay dito ay sinanay ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-uulit at pagsasaulo. Dulog audiolingual. Bilang reaksyon sa dulog na tuwiran at pagbasa, gumamit ng mga modelong pagpapahayag. Sa mga classroom ay nauso ang mga pagsasaulo at pagsasaad ng mga huwarang pangusap. Nagsimula ang lapit na audiolingual kung saan gumagamit ng mga tape record, larawan, pelikula, slide at iba pang visual upang mapadali ang pagkatuto ng wika. Dulog audiolingual. Ang halimbawa naman natin dito, sa loob ng paaralan, dapat tayo ay maging malikhain sa pag-iisip kung paano sila matututo ng wika. Sa pamamagitan ng mga tape o mga video na ating pinapapanood. Dulog sitwasyonal. Malapit sa paniniwala ni Gwen sa paggamit ng estratehiya, ito ay binibigyan ng mga kwentong angkop sa iba't ibang pagkakataon ang mga mag-aaral. Kabilang sa mga estratehiyang ng dulog sitwasyonal ang paggamit ng mga aksyon o kilos at paggamit ng mga larawan at tugtugin upang maipaliwanag ang mga ipinapahayag. Sitwasyonal. Ang halimbawa natin dito ay yung mga materials na ating ginagamit na larawan upang sila ay sabik na matuto sa wika sa pamamagitan kasi ng larawan. Parang nagaganahan silang matuto
at hindi sila naboboring. Community language learning. Isinanib sa pagkatuto ng wika sa aspekto ng kultura. Binibigyang halaga ang nadarama ng mga mag-aaral na kabilang sa isang komunidad. Walang elemento ng tensyon sa classroom pagkat bawat isa ay tinuturing na mahalaga, individual, na maaari magturo at matuto mula sa iba. Silent way, halos ugnayan sa teoryang initiative or likas. Batay sa dulog na ito, ipinauubaya ng mga mag-aaral ang pagkatuto ng wika. Ang halimbawa naman natin sa silent way yung bilang isang guro, kinakailangan nating pabayaan at hayaan silang matuto sa sarili nilang pamamaraan. Dulog, physical response. Ibinatay ito sa trace jury ng mga psikologo. Higit na nagiging madali ang pagkatuto kung ang mga mag-aaral ay gumagamit ng kilos kasabay ng pagsasalita. Ang halimbawa ng dulog, physical response ay yung sinasabayan na natin ng kilos at pagsasalita katulad lamang ng bahay, kubo, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo. Dulog sa gestopedia. Batay sa paniniwala ni George Losanov Moror, 1973, nagiging mas madali ang proseso ng pagkatuto kapag nasa payapang kapaligiran ang mga mag-aaral. Ang halimbawa natin dito sa dulog sa gestopedia ay ang pagiging tahimik at payapa ng kapaligiran upang mas mapabilis silang matuto at makapag-focus sa kanilang pag-aaral ng wika. Dulog natural. May malaking pagpapahalaga sa payapang damdamin ng mag-aaral. Nalilinang ang batayang komunikasyon sa mga pang-araw-araw na sitwasyon ng mga mag-aaral. Halimbawa ng dulog natural. Sa pamamagitan ng ating pakikisalamuha sa iba, ay nakakakuha tayo ng mga panibagong kaalaman sa wika. Maraming salamat.